Praise song. Infant lonely, infant holy, infant lonely. Galing son, hinahalo na yung si Kristo, yanak siya, galing son para kanako. In order for us to be saved. And that's a great grace given sa ato ang galing son, we have come to the most important part of the service, that is the preaching of God's word, and I'm hoping kayo that you are all ready sa pagpaminaw, sa tulong, sa pagbiling ng Diyos. Alam na ba itong tanan ng Galing Son? Please say your heart, amen. Galing Son, I'm really happy na alam na itong tanan. And so, ilaban pa, I'd like to request sa atong pastor, Pastor James. Let's give the word of God a round of applause, please. Thank you. Amen. Thank you, choir, for that wonderful song. And thank you, God's people, for being with us this morning, no? Nga niya alang sa pagsimba o paghimaya sa ato nga buhi nga Dios. And mga kaigsuonan, karon nga kabuntagon, I would like to ask you to please open your Bibles with me in the book of 1 Timothy. Kindly bear with me this morning. Medyo luya-luya pagamayng lawas. Kay napay gamayng kalintura, but ang Ginoo maga-sustain sa atong kusog. And samot kaluya kay sayo kay nagtulod og multikab kay nang buntag. Kay para mandar. We praise and thank the Lord for early exercise na gihatag sa Ginoo. Amen. And your Bibles with me in the book of 1 Timothy chapter 1 verses 12 down to verse 16. 1 Timothy chapter 1 verses 12 down to verse 16. If you are there, kindly say Amen. Tindog ka alang sa paghatag og pagtagad sa pulong sa Ginoo. And by this time, mga kaigsuonan, tinabang nga tagbasa. Share your Bible sa inyong mga kauban nga mga walay Bible, no? Share it. And abayin ninyo ang mga walay Bible para kitang tanan mubasa sa Bible, okay? So ako ang verse 12 and you will be reading verse 13 until puli-pulita until moabuta sa verse 16. Okay? Amen. Nasabtan ba? Amen? Amen. The Bible says in verse 12, and I thank Christ Jesus our Lord, who hath enabled me, for that He counted me faithful, putting me in the ministry. Was before a blasphemer, and persecutor, and injurious. But I pray mercy, because I believe inherently in unbelief. And the grace of our Lord was exceeding abundant with faith and love, which is in Christ Jesus. This is a faithful saying, and worthy of all expectation, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the chief. Howbeit, for this cause I obtained mercy, that in me first Jesus Christ might shew forth all long suffering for a pattern to them which should hereafter believe on him to life everlasting. Let's pray. Father God, we need you, Lord. We really need you, Lord. And the fact that we are gathered this morning, today, is a testament of our great need of thee, Lord. We worship you, Lord. We honor you, Lord. And we need you in our lives. Apart from you, Lord, we do not know what will happen. And we don't know, Ginong Dios, kung asa mi padulong, unsa ang among paingnan, ug unsa ang mga butang nga among pagabuhaton. Ginoo, kanimo lang namo gisalig ang among mga kinabuhi. Ikaw ang magtultol kanamo kung asa mi padulong ug unsa ang mga butang nga angayan namong pagabuhaton para ikaw among mahimaya. Ug among mga kinabuhi Ginong Dios matultulan sa insaktong mga dalan para among makabot Ginong Dios ang among tinuod nga mga purpose,
tinuod nga hinungdan nganong ania kami ibabaw sa kalibutan. Puna sa kalipay ang mga kasing-kasing, puna sa mga pagtuo Ginoo, sa pagtuo ang among mga kinabuhi, pagtuo nga igo nga among maangkon ang among mga gitinguha. Sa ngalan ni Jesus gisalig namo kining tanan. Amen. Palihog manglingkod kitang tanan. Ang uluhan sa mensahe nga atong pagahisgutan nining takna sa kabuntagon is a pattern for you. A pattern for you. Kasabot mo pattern? Pattern, hulmahan, or imong pattern kung dito nimo ibase ang imong kinabuhi. The life of a Christian will be perceived as hard when you do not know what to do. It will be hard. Even though in our daily lives, sa atong adlaw-adlaw nga mga pagkinabuhi, gusto gyud ta og pattern. You know, kaniadto sa dihang graduating ko sa Bible school, and I am going here kay actually di ko graduate pag abot na ako diri sa Bible school. I was sent out diri sa Kidapawan while I was still studying as a Bible student, third year ko sa Bible school, ay ako niabot diri. And kamulong ga service diri kada gabi mo uli og Davao kay pagkaugma na ay klase. And before sa ako ang pagka-sent out, ako kabalo ko yung idea. Unsaon pag-start og simbahan? Unsaon pagdala og mga tao sa simbahan? Unsaon pagsugod nga nanay mga tao nga musimba? And that is blank in my mind. Di ko kabalo unsaon gyud? Unsa ang dapat? Because in the Bible school mga kaigsunan, mostly ang gitudlo sa moa is the things about the Bible, the things about what we are going to teach. So mo na ang gitudlo sa moa. Murag wala gyud natudlo sa moa ang step by step unsa ang buhaton pag naa na ka sa mission field. And akong gibuhat as a young missionary, nagsige ko duol sa mga karaan nga mga pastor. Mga pastor, pwede ko mangutana sa imo ha. Katong pagsugod nimo unsa imong gibuhat? Unsa ang nahitabo? Unsa ang imong gisugdan? Giunsa nimo pag-gather og mga tao? And I was always listening to the pastors, preachers, basta kay nakauna sa ako akong ginapangutana sila kung unsa ray ang angay buhaton kay para pag abot na kog Kidapawan makabalupog ko kung unsa akong buhaton. Kay basin jag bulingkod ako mo hilak didto, unsay mahitabo? And you know, there was time, Sunday morning, pagpagay tao nga niadtog simbahan. And I was standing outside, siglang tao, na kay mo simba karon? Na kay mo simba karon? Almost nga kahilakon ako nga Lord. Grabe naman daghan man kay ulo gahapon Lord, nganong wala may tiil karon. Kaya ang mga tao, simba ka, ulo ra. Pero ang tiil di mula ka pagkaugma. Most of the time. And I was always waiting. Gracias Ginoo mga pinangga, naampoy mga bot. And there are people nga nanimba. And people come and go. No, magtapok ang tanang mga tao nga sukad sa pag-start aning simbahan na hangtod karon di na gid ta masigo. People come and go, na mga adtog laing lugar, na mo adto sa lahi nga mga dapit mga kaigsunan. And inana atong kinabuhi, we want pattern. We want something nga atong sundon para makabaluta kung unsa ang atong angay buhaton. And sa atong kinabuhi isip mga Kristohanon, dili siya lisod. Sayon ra gyud ay kaayo ang kinabuhing Kristohanon. Sometimes atong pasanginlan atong mga kaugalingon ay di gyud sayon nga mahimong Kristohanon. Di gyud lalim nga mahimong Kristohanon. But actually mga kaigsuonan, if you would look at the Bible, it's just very simple. Anong simple man pastor tungod kay sayon no? Dili siya simple tungod kay sayon. It is simple because the Lord Jesus Christ already done the hard part for us. Yan ang gibuhat ang lisod para sa ato. And atong part is the easy way. Mga pinangga nga mga kaigsuonan.
When you study the Bible gave us a simple pattern provided for us in order for us to know kung unsa ang angay buhaton sa usa ka Kristohanon. The Lord already provided all the necessary things for us to be able to continue our Christian life. And kabalo ka, dili di ay ang kinabuhing Kristohanon ang lisod. The life of a Christian is not actually the hard one, but the hard one are the hearts of the Christians. Dili di ay lisod. Ang kinabuhing Kristohanon, bantog di ay nahimong lisod, tungod kay gahi ang kasing-kasing sa mga Kristohanon. And ato makita mga pinangga nga mga kaigsuonan, we must cultivate our hearts because it is us who make the life of a believer hard. And by the grace of God this morning, mahumok ang imong kasing-kasing, and you would allow God to work in your life that your life as a believer will be simple. In our text, we found the apostle of Christ, the apostle Paul, the apostle of the Lord Jesus Christ, who claimed to be the worst sinner ever lived. Kung saan claim ni Paul, siya kuno ang worst sinner, the chiefest sinner. Ingon pa niya sa ato ang text mga pinangga nga mga kaigsuonan. And his life, the life of this chiefest sinner, through his life, the gospel is highlighted. God made his life a pattern for us. In verse 16, mga kaigsuonan sa atong text, the Bible says, verse 16, "Howbeit, for this cause I obtained mercy, that in me first Jesus might shew forth all long-suffering. For a what? Pattern to them which should hereafter believe on Him." Sa atong mga pinangga nga mga kaigsuonan, our lives must be patterned to the life of the Apostle Paul. Kay ang iyang kinabuhi, gihimo nga pattern para sa atoa. Anayo, karon nga kabuntagon mga pinangga nga mga kaigsuonan, atong lantawon ang kinabuhi ni Apostle Paul, ug mahimo nato siyang pattern. Now, tulo lang kabutang karon nga kabuntagon mga kaigsuonan, tulo lang kabutang. I would like to bring to you this morning. The first thing is his past. Ang iyang mga kaagi. Ang iyang mga kagahapon. Tutanahon ang mga kagahapon ni Apostle Paul. Number one, if we talk about past experiences, many among us could tell how terrible a person they were in the past. Dagantag mga story to tell. Kung kabalo lang ka, pastor, kung unsa ko nga klase nga tao kaniadto, basing dili ka mosalig sa ako. Kung kabalo lang ka, pastor, kung unsa ko nga klase nga tao kaniadto, basig magduha-duha ka nga padayunon ko sa inyong balay. Kung kabalo lang ka, pastor, kung unsa ko klase nga pagkatao kaniadto, di gyud ka magdahom nga mahimo kong Kristohanon karon. Daghan sa ato, maybe this morning naa sa inyo karon nga makaingon ni ana nga mga pulong. Kay naa tay mga kagahapon, but mga pinangga nga mga kaigsuonan, listen carefully. Dili madetermina sa atong kagahapon kung unsa ta sa atong kaugmaon. Our past will not determine what you will be in the future. Past is part of our lives, part of our learning. Contribute sa atong pagkatao, but it will never determine who you will be in the future. This morning, let us look at the past of the person who claimed to be the chief of sinners.
Tutanahon ang kinabuhi, ang nakaraan, ang kaagi sa tawo nga iyang i-claim nga siya daw ang chief of sinners. Verse 15 again sa atong text, this is a faithful saying and worthy of all acceptation that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. Ngun pa ni Apostol Paul, si Jesus Christ kuno, ni anis kalibutan, para pagluwas sa mga magkasala, ingon pa niya, kang kinsa ako ang pinakalabaw. So, i-claim ni Apostle Paul na siya ang pinakalabaw. Kung saan siya? Kung saan iyang past? In our text again, in verse 13, mo na iyang past. Who was before you what? Blasphemer. So Paul was a blasphemer. And a what? And what? Injurious. Natutanahon karon. Blasphemer, persecutor, injurious. What does it mean? If we would go back in the book of Acts and study the life of the Apostle Paul, na yung mga butang nga atong makita sa iyang kinabuhi dito sa Acts. I would like to ask you to open your Bibles with me in the book of Acts, chapter 26. Acts chapter 26, mga kaigsunan. Abrihin ninyo ang inyong mga Bible palihog. And if you are there, say aloud, Amen. Atong basahon ang verse 9 paingon sa verse 11. The Bible says, I verily thought with myself that I ought to do many things contrary to the name of Jesus of Nazareth. Paniyag yun na, huna yun na ako yung paniya. Nga kinahanglan, buhaton ako ang tanang butang para lang kontrahon ang pangalan ni Jesus Christ nga taga Nazareth. You see that? Sa tanang butang, kaya buhaton ni Apostle Paul para lang mapalong ang pangalan ni Jesus Christ. He wanted to remove the name of Christ ibabaw sa kalibutan. Na-mission si Paul sa iyang kinabuhi. At this time, iyang pangalan was Saul of Tarsus. Si Saul, scholar under Gamaliel, perting Braita, perting Isuga. Ato makita mga kaigsunan, gigamit niya yang ka-bright, gigamit niya yang kaisog, gigamit niya yang connection in order for one mission, to destroy the name of Jesus and to destroy the people who follow the name of Jesus. Again, verse 9, I verily thought with myself that I ought, di kinahanglan yun, to do many things contrary to the name of Jesus of Nazareth. Now at verse 10, which thing I also did in Jerusalem, and many of the saints did I what? Shut up in prison. Giba prison niya. Having received authority from the chief priest, and when they were put what? There. Giyong sa niya? Iyang patay. I gave my voice against them. You know, the first martyr in the Christian church, si Apostle Paul ang nagpapatay. Pero kabalo ka, nindot kayo, no? Ang first nga naningkamot og nag-preach good para sa mga Grecians or mga Gentiles is si Stephen. O kani si Stephen, gipapatay ni Saul of Tarsus. But when Saul of Tarsus was saved, ang nabiyaan na trabaho ni Stephen, si Saul ang nagpadayon. Na ato makita mga kaigsunan, ingon pa niya, gipangpatay niya. And how can you imagine
Someone nga nagapapatay sa mga Kristohanon. Murderer. Iyang tinguha nga ma-erase ang pangalan ni Jesus. Ang iyang tinguha nga pangpatyon ang tanang mga mutuo kang Jesus. Ma-saved. And look at verse 11. And I punished them oft in every synagogue. Oft pagid, permente. Every opportunity. Adto ni Paul ang mga synagogue. Sama ni nagkamulong nagasimba. Adto ni Saul. Iyang ipang-punish. And look at this. And compelled them to what? Blaspheme. And being exceedingly mad against him. Pertigid niyang sukua. Exceedingly mad against them. I persecuted them even unto what? Bisan pag nang layas na sila sa Jerusalem. Bisan pag nang hawa na Jerusalem. Ay, manghawa na Jerusalem. Kay mga matay tang tanan diri. Hotdon tang Saul of Tarsus diri sa Jerusalem. And even nanibat na sila. Si Saul, gipang sundan gihapon niya ang mga Kristohanon nga nanglayas na, nang sibat na. Tungod diyan ang Bible, exceedingly mad against them. Pertigid niyang sukua. Batok ni ini nga mga katawhan. You see? So atong makit-an mga pinangga nga mga kaigsunan, Paul was exceedingly mad. Kabalo ka unsa ang ginhawa ni Apostle Paul? Tanawang chapter 9. Chapter 9. Verse 1. And Saul, yet breathing out threatenings and slaughter against the disciple of the Lord. Breathing out. Iyang gipagawas. Murag sama nga ang iyang ginhawa, ang pagpatay o pagdakop sa mga nagtuo kang Jesus Christ. Inana siya. Mauna tungod sa iyang kaagi, giangkon gyud niya, ako ang pinakadako nga magkasasala sa kalibutan. Pila ka buok mga Kristohanon ang iyang gipang silutan. Pila ka buok Kristohanon ang nangagas ang dugo, pinaagi niya. Gibato, pinaagi niya. Gipatay, pinaagi niya. Nang layas, pinaagi niya. Siguro si Apostol Paul, nagsugo, ibutang iyang ulo, tigbasa ang iyang liog. Sige, ayaw tigbasa, pero sige, hangyo ko nimo. Pasipalai ang pangalan ni Jesus. Di ka mamatay. Di ba? Compel them to blaspheme. Siya mismo ang nagapugos sa mga Kristohanon that they will blaspheme the name of Christ. Pero ato makitaan, daghang mga Kristohanon nga taliwala sa kamatayon, magpakamatay sila para sa pangalan ni Jesus Christ. Unsay mong kaya buhaton para kang Jesus igsuon. This is the Apostle Paul, mo na iyang past. Wala gyud si bisan kinsa nga makahuna-huna nga maluwas ning tawhanan. Kabalo ka? Basin baya sa ato diri karon. Mao po'y pagtuo sa mga tao sa imo. Maybe ang imong mga silingan nagaingon na kaning tawhanan ni, kaning bayhana ni, sige ra man ni kiat-kiat ni, ay wa na gyud ni kaugmaon, maburusan ra ni. Kaning tawhanan ni, wa naman ni ayon ni tanawa ra gud na ang yaw, tanawa ra gud na iyang kinabuhi napuno naman na siya og bagdoy-bagdoy, wa gyud ni paingnan nga tawo. Kani gyud nga anak, mao gyud ni ang akong pinaka-worst nga anak. Kani nga tao, mao gyud ni ang pinaka-worst nga tao. Mao ni ang pinakabugo nga estudyante. Mao ni ang pinakaway ayo nga tao. Maybe mga pinangga nga mga kaigsonan, people are thinking like that sa imong kinabuhi. But let me say this to you, it will not define your life. Even the Apostle Paul, the chiefest sinner, naipaglaom. Napog kay paglaom karon. I don't know kung unsa imong kaagi. I don't know kung unsa kang klase nga pagkatao. Pero sultihan di kang akong nahibaw-an. Gihigugma ka sa Ginoo. Gihigugma ka ni Jesus Christ. Kung unsa ang gibuhat ni Jesus Christ,
para kang Paul, kaya pud niya buhaton para sa imong pinangga. Amen. That's number one. That's the past of the Apostle Paul. But let us look at his present. While he was writing this text, what was his present? Unsa man ang iyang karon? Number two, what was the present? In verse 13, going back in our text, murag namugnaw da. Okay? Unsa ang iyang gitawag na present? Excuse me lang sa ay lang word. Kay igang pod. Verse 13. The Bible says, who was before a blasphemer, a persecutor, and injurious. Look at this. But I what? Obtained mercy. For I did it ignorantly in unbelief. He obtained mercy. Yes, the chief sinner was forgiven, found mercy in God, and this mercy is also available sa imo. Basing moingon ka, pastor, kaluoy sa Ginoo, tanawa ra ko pastor. Kaluyan ba ko sa Ginoo, pastor, nga tanawa ra gud ako mga kaagi, pastor. Pastor, nakapatay ba ako, pastor? Si Apostle Paul po nakapatay. He obtained mercy. Pastor, dawalan ba ko sa Ginoo, pastor? Nakapangabit ba ako, pastor? Apostle Paul, the chiefest sinner, obtained mercy. Pastor, bisyoso ba kay ko, pastor? Napuno kog bisyo, pastor, gainom ko, gasigarilyo ko, gadruga ko. Look at Paul, the chiefest sinner, obtained mercy. Pastor, kaluyan ba ko sa Ginoo, pastor? Nangudigo ba ako sa muang klase, pastor? Apostle Paul, the chiefest sinner, obtained mercy. So, igsoon, unsa man ang imong mga kaagi, unsa man ang imong mga nabuhat sa imong ginabuhi, listen carefully. In your present, karon, pwede ka makaangkon og kaluoy, just like the Apostle Paul. And we say amen to that. Mga pinangga nga mga kaigsuonan, verse 15, this is a faithful saying, tinuod yun, wa gayoy makababag, wa gayoy makakuha og credit. Faithful saying yun. And worthy of all acceptation, that Christ Jesus came to the world. To what? Of whom I am chief. So Jesus came for you because He came for sinner. Ug naay tao karon nga moingon, nawa man ko'y sala, pastor, wala ni ani Jesus para sa imo. You know, I preached this message this morning because Christmas is coming. And sometimes mga pinangga nga mga kaigsunan, we forget the real essence of Christmas. Usahay, ang atong Christmas is naay gift. All I want is Christmas is blue. Blue bills. Ang imong ganahan sa Christmas, blue. Nato makita mga pinangga nga mga kaigsunan, sometimes pag Christmas na, imong gusto kay regalo. Pag di ka matagaag regalo, malain ka. Ano, ikaw may mga regalo nga di man imong birthday? Birthday man ni Jesus. You see? Maybe this coming 21 sa atong Christmas party, magdalag regalo kang Jesus. Sabi mong regalo kang Jesus? Soul. Kalag. Dala og kalag. Dalag bisita. Katawa si Tristan o si Francis bay. Nung sila nga, pastor, wala man Jesus, pastor. Samo lang ihatag ang para kang Jesus ang regalo.
Bitaw, give the gift to Jesus. Kaya siya ang ato ang reason. And Christmas, di ba? We remember the coming of Christ. Ano atong text? Ngano ko nung niyan siya? Save sinners. To save sinners. Sa mga pinangga nga mga kaigsunan, karong Christmas season, ang pinaka-essence diay sa Christmas season is Jesus came to save sinners. Amen. Dili ang lights, dili ang Christmas tree, not even dili gyud Santa Claus. You see? But it is Jesus came to save me. This coming Christmas, I would remember, Lord, thank you. You saved me. I'm a sinner, you came for me. The reason why you came and you were born in Bethlehem in a manger, just to save me. The reason why the Lord Jesus Christ lived in a poor family in Jerusalem, worked as a carpenter, ridiculed by people, why He came to save you. Nani siya para luwason ka. That's Christmas. And you know what is the sad thing? Jesus Christ came to save sinners, but the sad thing, pag Christmas, ang mga tao nag-celebrate pinagi sa sala. Mubaha ang mga tanduay, mubaha ang mga red horse, masunog ang mga kwarta. Kabalo ka unsay meaning sa pabutok? Ngano nagapabutok? Para kuratan ang malas. Pabuthan na to ang malas. So kung mapabuto dahil ka Kristohanon, ginapakuratan nimo ang malas. Kay para muhawa sa imong lugar. And you know, you are actually burning money. Ginasunog nimo ang kwarta. You see? There's nothing wrong when we enjoy. You buy some fountain nga gamay, and then sindihan ninyo, maglibot mo sa imong family, you watch it. Dili man na siya sayang, wala nimo gisunog, ngano man. You create memory with your family. Di ka bayaran ang memory with family. So why dautan? Mag-pipe kag fountain, balag 1,000 pa na. Kusog kayo. And together with the family, you watch it, you're creating memories. There's nothing wrong with that. Pero katong bog, bog, bog. Sobra na kayo. You see? Pinasunog nimo ang kwarta. Nya to makita mga kaigsunan, as if you believe nga nay malas, walay malas. Wa nay malas sa imong kinabuhi when you receive Jesus Christ as your Lord and Savior. So ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan, Jesus Christ came to save you. The present of the Apostle Paul, he obtained mercy. O kana nga mercy, pwede nimong mahimong present karon na sa imo. And look at this. Di lang ka he obtained mercy. In verse 12, and I thank Christ Jesus our Lord who hath enabled me, for he hath counted me faithful, putting me in the Lord ministry. Higala son, he obtained mercy. When you are in the ministry, you have mercy. And when you are in the ministry, God counted you faithful. Wala ko nagdili si pastor nag-ingon nga, oy, ikaw ang maggitawag na magpiano, ikaw ang mag-song leader, ikaw ang mag-Sunday school teacher, ikaw ang gitawag na magkanta sa choir. Dili tungod kay niingon si pastor nga kay faithful ka. It's not decision. It's not the decision of your pastor na gibutang ka diha kay faithful ka. You know, the Lord Jesus Christ counted you faithful. Gibutang ka sa Ginoo kay kabalo ang Ginoo, faithful ka. Ayaw sayangi ang pagsalig ni Jesus sa imo. You see? Na ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan. Sa atong text, he counted me faithful, putting me in the ministry. You know, in ancient time, ganina, I was looking for an illustration. Kaya nga nung putting me, pagkahuman din mo, di ba, ganina, the number one is your past. The number two, the present, nag-serve nas Ginoo si Apostle Paul. He was in the ministry.
Na akong gipangita ganina, Lord, give me an illustration. Asa man illustration? How to, kung saan ni para masabtan sa mga katawhan. Na I tried to read something, ganinang kaadlawon. And na ako'y nakitaan nga story. There was a story in the ancient time of a man nga niadto siya sa slave market. Kay nakigbidding siya. Sa slave market, niya pagka man abot dito, naay usa ka slave nga gibid. Bidi man tao ako na pagkataod-taod sa dako-dako na ang bid. Na-discourage ang mga tao. Kaya ang mga katong gitawag na konsisyon na, di ko mo trabaho, I won't work, I won't work, I won't work, di ko mo trabaho, di ko mo trabaho, di ko mo trabaho. So itong mga tao nga nakita niya, di ganahan mo bid sa iya. Kaya nga naman, kaya siya, di ko mo trabaho, di ko mo trabaho. But someone continued to make a bid for him. Og nidaogid siya gid ang napalit. But pag abot niya, let's go na. Adto na ta sa balay. And while they were walking home, gingnan niya nakapalit saya, Sir, I'm sorry. But still, I won't work for you. Wala lang. Pagaw man, ano siya, look at that cottage. Gwapo kay nga balay. Nindot kay nga balay. Gwapo kay nga garden. Ano tong tao? Nagpat saya, starting today, you will live here. This will become your home. Ana tong tao. Na-amaze ya. Ninduta no sa ani nga balay no. Gwapo kayo, pero siya nga still, even though gwapo kay imong balay, ingon pa niya, still, my mind is not changed. I still will not work for you. Ano din tong taong napalit siya, there's no need for you to work for me. I bought you to set you free. This house is your home. Kaloding balay, gihatag day sa iya. Dili day ang amo magpuyo didto. Siya di ay mapuyo didto. Sa gwapo nga balay o gwapo nga garden. Kay gipalit day siya atong tao. Dili para himuon siyang slave. Gipalit day siya para tagaan siya freedom. After niya nadungog, nihilak siya. Og niluhod siya atubangan atong tao nga nipalit sa iya. Ana siya, my master, starting today, I will serve you with the rest of my life. You see that? That is precisely our situation with the Lord Jesus Christ. Wala tanya gipalit para mahimong slave. Gipalit niya to set us free from the grip of Satan and from the world. Tagaan kag freedom ni Jesus Christ. And because you have felt that great love, wala ka nag-serve sa Ginoo karon anuman tungod kay napugos ka mag-serve. Sama atong tao, wala na siya nag-serve because he was compelled to serve because he was a slave. He served the master because he learned to love the master. So mga pinangga nga mga kaigsoon atong pagpangalagad sa Ginoo, we serve because we want to, not because we need to. No, ato makita mga pinangga nga mga kaigsuonan. So ang logical di ay nga ikaduhang step sa pattern nga gihatag sa Ginoo through the life of Apostle Paul. First, you're a sinner. Now you obtain mercy. Now when you obtain mercy, you serve God. Alagad na kas Ginoo. Ngano man, dito mo ginapugos ka. Dito mo kay kinahanglan. Apan tungod kay gusto nimong mo-serve, kay gihigugma nimo ang naghatag sa imong freedom. Can we say amen to that? And di lang kay kana, God enabled him. Di ba? In 1 Corinthians 15 verse 10, 1 Corinthians chapter 15 verse 10, the Bible says,
Unsa ang giyon sa pulong sa Ginoo? But by the grace of God, I am what I am, and His grace which was bestowed upon me was not in vain, but I labored more abundantly than they all, yet not I, but the grace of God which was with me. So, ang atong pagpangalagad sa Ginoo, we will be enabled by the grace of God. Ay, dili day ta mag-serve sa Ginoo tungod kay kaya nato, we will serve the Lord because we will be enabled. Siya ang muhatag pagit og kusog sa ato. Sama atong tao ganina sa tong illustration, ang iyang master naghatag sa gwapo nga balay, naghatag sa gwapo nga garden, gwapo nga kinabuhi. It was all provided by the master, just like us, all provided by God. You see? Kani gid ang pinakaganahan. Kani gayon ni Apostle Paul. He was enabled me, for that he counted me what? Faithful. Kana gyud. Faithful. He counted me sa faithful, trustworthy. Kasaligan. So igsoon, kasaligan kas Ginoo. I hope dili na to siya pakyason sa iyang pagsalig. Kay kasaligan kay kas Ginoo. He counted you faithful. Manaka Ginoo ako, Ginoo, kasaligan ko nimo Lord. Mamanggay mo salig na tao sa ako. Ikaw na noon nagsalig sa ako. Wow. You see that? I hope you appreciate the trust given by the Lord to you. So you too are welcome to serve Him. You now serve God not because you have to. You now serve Him because you want to. It's so nice to love and serve the one who first loved and served us. Siya gyud ang una, o higugma, o alagad para sa ato. That's the presence of the Apostle Paul. He obtained mercy and he was now serving the Lord. Now, number 3, and number last, the future. Unsa ang future ni Apostle Paul? What was his future? Sa verse 16, howbeit, for this cause I obtain what? Mercy, that in me first Jesus might show forth all long suffering. So ino pa ni Paul, pinaagi sa ako, ipakita sa Ginoo ang iyang patience, pinaagi sa ako, ipakita sa Ginoo iyang kaluoy, iyang grasya, for a pattern to them which should hereafter believe on Him to life everlasting. So ato makita, mga kaigsuonan, the Apostle Paul became our pattern, became our example. Kabalo ka, you too can be the example. Si Apostle Paul karon, you will look at the pattern of his life, mahimo na to siyang example. Ikaw, pwede po ka mahimong example. Pwede ka mahimong example sa imong mga igsuon. Pwede ka mahimong example sa imong mga paryente. Pwede ka mahimong example sa imong mga silingan. No? Usahay moingon ang mga silingan, tanawa ra gud na ninyo si kuan o, nga faithful kaayo. Unta no may nana pud mo. Ninduta no? May nana isulti sa imuha. Pero unsa kag makabalo gid sila sa imuha kinsa gid ka? Will they still do it? Ngayon, by the grace of God, we have the integrity. Kabalo ka no? According to Japanese psychology, every one of us are showing 3 faces. Atong dagway sa mga tao nga close kay nato, atong dagway sa mga tao nga kaila lang nato, o atong dagway sa mga tao nga acquaintance lang, nga natagbo lang. You see? Kabalo ka, dili ma-determine ang imong tinuod nga kinaiya pinaagi sa imong treatment sa mga tao nga talagsa ra nimo makita. Igsoon na ka di simbahan, pero dili nato ma-determine kung buutan ba gyud ka pinaagi sa imong treatment sa ako. Treatment sa imong igsoon Kristohanon. Nganuman, because they are not always with you. Ang sakit pamalandungon mga kaigsuonan, sweet kaayo ta sa mga tao nga di ta kaila. Uy, good morning. Unsa day ato? Manong nakadiri say tuyo? Good morning, ma'am. Say tuyo nimo, ma'am. Hala ka, uy, mao ba, ma'am? Luuyan nimo, ma'am, uy. Nindot kay imong kinaiya.
Pero sa imong anak, Saan? Si Brad! Samo! Sa imong bana, wa kay mata! Di ka kita! No! Tuwa ko nakagkubra pa na! You see? Sa imong mama, unsa man ka ba? Uy, di makakasabot sa storyahan ma! Kanina ako sige sa imong mama, di kasabot na ba sa muka ni mo? Pero sa imong mga tao nga bag-o lang nimo tagbo, uy, nara o. Halak ka, uy, halap-halap na yun ka siguro, ma'am ba? Murag lit na gini mo antipara, ma'am. Pa-check up daw, ma'am. Kasuit, kaligon mo ta. You see, look, listen carefully. Kay kadtong mga tao nga nakaila sa imuha o pinaklaw sa imuha, mao to sila ang makatrigger sa imong trauma. Mao to sila ang makatrigger sa imong mga kasuko. Mao to sila ang makatrigger kung kinsa gyud ang tinuod nga nagpuyo diri. So mga pinangga nga mga kaigsunan, ang hinahanglan ta grasya sa Ginoo. Kay you know, even me, if I am the one who will be put in the balance, timbangon akong kinabuhi, ako ang pinakauna nga dili makapasar. And it's hard and it will hurt to admit, but it's the truth. And tonight, this morning mga kaigsunan, I know you too could admit na pastor, that's me. Pero ato makita nga pinangga nga mga kaigsunan, we could be changed. And our future we can be changed just like how God changed the Apostle Paul. Na ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan, gipakita sa Ginoo sa kinabuhi ni Apostle Paul ang iyang patience. And listen carefully. Butang sa imong una-una. Kung pattern nun siya, kung gipasensyahan gani sa Ginoo, si Saul nga killer, si Saul nga blasphemer, si Saul nga nanggubag simbahan, si Saul nga dibungkag og pamilya, si Saul nga ang iyang ginhawa pagpatay, si Saul nga ato nakita unsa sa kadautan. Kung gikaluy-an siya sa Ginoo, igsuon ang kaluoy sa Ginoo, paminaw pagayo, available sa imo karon. Kaluy-an ka sa Ginoo. And look at the future of this man. Future aning tao. Nga grabe kadautan. Tanaway ang giingon. 2 Corinthians chapter 5 verse 6. Therefore we are always confident, knowing that whilst we are at home in the body, we are what? Now verse 8. We are confident, I say, and willing rather, to be absent from the body and to be what? Present with the Lord. Wow. Sure na siya. O sa kadaotang tao. Pwerte ka makasasala, pero karon, sure na siya na kung mamatay siya, langit siya padulong. Igsoon ako gining karuon. Hinahinayon ako. Basin, naapay isa sa ato karon diri nga kung mamatay ka, dili ka sigurado og asa padulong ang imong kalag. Pwede ka ma-sure karon pinaagi ni Jesus nga imong manluluwas. Dawata si Jesus nga imong Ginoo og manluluwas kay namatay siya nga tungod sa imong mga sala, sama kang Paul, kaluy-an sa Ginoo, kaluy-an bug kaniya karon, ug sa diha nga imong maangkon ng kaluoy, kapasayloan, pwede na ka nga mo serve sa iha, alagari ang Ginoo nga nahigugman nimo. Ug mahimo na kang sure nga human sa kamatayon, langit ka padulong. You see that? And you know, the Apostle Paul gave Jesus the ultimate sacrifice.
Kabalo mo unsang ikamatyan ni Paul? Giputlan siya og ulo para kang Jesus Christ. Now listen carefully, mo gini akong gusto ibalik-balik. Hangtod nga masabtan sa tanan. Na-realize na ako, no, nga ang mga pagtulunan sa simbahan, kinahanglan gyud balik-balikon. Bahala og usahay ang uban, moingon na og sirang plaka si pastor. Sige balik-balik. Salamat kinadumduman nimo, nakaingon kang nagbalik-balik. Pag moingon na ka nga si pastor nagbalik-balik, mo na akong goal, nganuman, kay nadumduman na gyud nimo. Pero ayaw kalimot. Basing naapay isa atong kauban nga wa pa siya kadumdum. Atong balik-balikon. Si Apostol Paul giputlag ulo, nagpakamatay para kang Jesus. Pero nganong meaningful man ang kamatayon ni Paul sa diha nga nagpakamatay siya para kang Jesus, kay before siya nagpakamatay para kang Jesus, nagkinabuhi sa siya una para kang Jesus. Gihatag sa niya una iyang kinabuhi. Di ba? Just like sa akong ginabalik-balik, nga ginaingon sa atong mga pamilya, especially sa mga amahan. Ang mga amahan, kusog kay na sila mga saba sa ilang mga anak. Pero, sulay og kusi ilang anak. Sulay og pasakit ang ilang apo. Di ba? Muingon na sila, andam ko magpakamatay para sa akong anak. Andam ko magpakamatay para sa akong asawa. Andam ko magpakamatay para sa akong apo. Andam na sila magpakamatay, ihatag ilang kinabuhi. Pero kabalo ka, mahimo lang meaningful ang imong pagkaandam mamatay para sa ilaha kung karon andam pug ka mabuhi para sa ila. Unsay pasabot nimo pastor nga andam mabuhi? Andam ka magkinabuhi nga maayo para sa ila. Andam ka nga biyaan nimo imong bisyo para sa ila. Andam ka nga biyaan nimo ang mga daotang binuhatan para sa ila. Andam ka nga biyaan nimo kining mga butanga nga dili maayo para sa ila. Mao na igsuon, andam baka mabuhi para sa ila. Kay kung dili ka andam mabuhi para sa ila, way pulos ang imong pagkaandam mamatay para sa ila. Sama ni Apostol Paul, kung giputlan lang siya ang ulo ditso, nga wala niya una gihatag ang iyang kinabuhi alang sa pag-alagad sa Ginoo, way toy pulos ang kamatayon. You see? So ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan mo na future ni Apostol Paul. Nahimo na siyang sigurado asa padulong human sa iyang kamatayon. Sigson, as we conclude today's sermon, Christian life is very simple. Simple ra gid kayo. Conclusion number 1, you're a sinner, magkasala kasama ni Paul. Dautan kasama ni Paul, that's your past. Number 2, you obtain mercy. By grace through faith, nagtuo ka, nagsalig ka, naluwas ka. Giluwas ka, ipakamatyan ka ni Jesus Christ. Number 3, after ipakamatyan, you start serving Him. Naalagad na kaniya. You live for Him. And you want to experience His love more. Nag-aalagad na ka. Ano ikaw pa? At last, you will be home in heaven. Ito na kaglangit. Og mupuyo na kauban sa Ginoo forever. That's the Christian life. Magkasala, giluwas, nag-alagad, ngadtog langit. That's very simple. Naluwas, magkasala, nialagad, ngadtog langit. Di ba simple naman? Ngano man nga nahimong komplikado kay gaya tong kasing-kasing. Okay kay ta mo dawat sa magkasala, tinuod man pud basta magkasala man ko. Dawat kay ta sa naluwas, ay salamat kinaluwas na. Akaan ko nagkaluoy. Pero nagsugod na kagahi ang kasing-kasing sa pag-alagad. Ay, why problema mo naglangit? Okay kayo atong langit, paso why problema? Hindot ka nagtunas langit. Pero dito ta masangit sa pag-alagad. Kay pag-abot sa alagad, kay ang magkasala, wa man tay gibuhat. Ang kaluwasan, wa mo tay gibuhat. Atong langit, wa mo tay gibuhat. Pero sa pag-alagad, na tay gibuhat. Mo lang part nga nindot kaayo nga atong buhaton
para sa Ginoo. Pero kaya na naman tayo part, gahi na tong kasing-kasing. Gahi na. So ayaw paggahiay mong kasing-kasing karon. Pahumuka na. Simple na kayo ang kinabuhing Kristohanan. If you serve. Sama ko na ako ang gisulti gahapon sa church. Di ba, simple na kayo ang plano sa Ginoo para mag-provide sa atong panginahanglanon. Di ba, Matthew 6:30 tayong sa 33, kung sa yung sa Bible, yung pa ni Jesus Christ, ang imong langit nun nga amahan, nakabalongan ang hinahanglan kaaning mga butanga. Number 2, ayaw pangitaaning mga butanga kay mauni ang gipangita sa mga dili luwas. Mayon niya, this is what the Gentiles seek. Number 3, kung gusto ni maangkon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So grabe ka simple, no? Ana ang amahan, kabalokong ang hinahanglan kani, pagkaon, sinina, balay, kwarta nang hinahanglan kani. Gusto nimo ni maangkon? Sige, ihatag na ko nimo, pero unaha ko. Muna to requirement sa Ginoo. And then paghuman, sige ta po sa Facebook, pobre na kay ko. Sige ta po sa Facebook, wa na ko'y kwarta. Sige ta po sa Facebook, mauna, lisod ang kinabuhi. Bilang pangutana, imo bang gitagbo ang kondisyon na gipangayo sa Ginoo para ihatag niya tong all these things? Ang tubag? Wala. O nga nung matingala man tang wala na itong dawat. Malakay chapter 3 verse 10, 11 and 12, kung sa sa Ginoo, prove me now herewith, sulay ko. Sulay lang. I-try ko. Try me, anang Ginoo. But we are not trying. We are still trying sa atong kaugalingon ng mga pagpaningkamot. So, igsuon, simple kayo ang kinabuhing Kristohanan. I hope we will not make it hard tungod kay gahi ang atong mga kasing-kasing. Now, as I close, asa man ka ato nga part? Sa atong pattern, ka to. Are you in the sinner? Pwede kang maluwas karon. Receive Jesus as a Lord and Savior. Have you obtained mercy na? Continue to serve the Lord. Padayon sa pag-alagad sa Ginoo. Kaya naka-obtain na kag mercy. Are you serving now? Look forward for the reward of heaven. Man ka ato. Na I hope karon imo nang ibutang sa imong kasing-kasing ang pulong sa Ginoo. Palihog manindog tang tanan. Let us pray. Father God, oh Lord, thank you Ginoo sa simple kay nga mensahe Ginoong Dios nga imong gihatag sa amon. Message is very simple. Because our life as a Christian is actually also very simple. And I pray Ginoong Dios nga ikaw magauban, maghatag ka namo og kaluoy. Tabangi mi og grasyahin ni Ginoong Dios nga magmalampuson ang among mga kinabuhi. Bless the message, Lord, that it will find a dwelling place sa heart sa mga tao, especially sa heart sa imong alagad. And I pray that in this invitation, Ginoong Dios, these people will surrender their lives to you. Ikaw na bahala, Lord. We need you. In Jesus' name, amen. Padayon sa pagdungo sa imong ulo palihog. What song, Brother Ferlo? Just as I am. Oh, just as you are, di na kinahanglan baguhon pa nimo ang imong unsa ba sa imong kinabuhi. Dili ikaw ang bago sa imong kaugalingon, si Jesus ang mubago sa imuha. That's why kasi Jesus may mubago sa imuha. Just come to Him just as you are. Pastor, dili ko dawaton sa Ginoo because of this and that. No, just come to Him just as you are, and He will receive you. Ang altar abri para sa imuha igsoon. The altar is open for you. I invite you to come, and maybe napay dili save karon. Dawata si Jesus as your Lord and Savior. Or you approach someone, approach me, approach your Sunday school teacher, and ask, Pastor, Brad, Sir, explain po good more sa ako about sa kaluwasan. May gusto ko maluwas. Have a step of faith ay kaulang. Para ni sa imo ha. The altar is open for you. As we sing verse 1, para sa imo ha. Brother Perlo, please. You come.
You come just as you are. Abri ang altar para sa imo. Have the courage to come to the altar. It's open for you. Maybe gahi pa imong kasing-kasing. Ay napagahiya. Pahungo ka na igsoon. Just as you are, come to the Lord Jesus Christ. Just as you are. Verse 2, please. Sing the last verse, please. Let us pray. Glorious Father, thank you sa imong mensahe nga gihatag kanamo, Lord. Thank you, Lord, for the people who came forward, making some decisions in their lives. Lord, hold on to their decisions. Hold on to their prayers. Og paningla sila, Ginoo. Og Lord, maninghil pud mi sa imo amahan. Naman ang imong mga saad. Imong saad nga kung mutawag mi, mutubag ka. Lord, tubagan nami karon Ginoong Dios. Kaya nagsaad ba gyud ka Ginoo nga kung manawag mi mutubag gyud ka, Lord. Tubagan nami karon Ginoong Dios. The prayers of these people, Lord, answer them because they're calling you. Lord, madawat namo Ginoo kung kami mopakyas. Kay kami magkasala man. Apan Ginoo, di gid namo matuuhan o di gid namo madawat kung ikaw ang mupakya sa imong saad. Kay ikaw dili mahimong mamaka. Karon Ginoong Dios, we hold on to the words of your promises. We call upon you in the name of Jesus. Give us, Lord, whatsoever we are asking you, Lord, in the name of Jesus. It's your promise. Tagbua ang paghangyo ani mga katawhan. Karon dayon Ginoong Dios. Karong dayong adlaw. Salamat Ginoo sa imong kaayo. Salamat Amahan sa pagtubag niini nga mga paghangyo. In Jesus' precious name, we ask all this. Amen and amen. Thank you and God bless you. Please shake your hands one with another.